So chill day tayo today. Wala masyadong ganap ng umaga. So pupunta lang kami sa Shinsaibashi Shopping Center. Tapos mag-check ng mga pwede naming mabili. Pasalubong, ganyan. Tapos mamayang gabi meron kaming food crawl, food tour. Oh, are we gonna cross? Punta kami dito sa train. So cross lang kami dyan. Ang maganda dun sa accommodation namin is malapit siya sa different train stations. So, kaya naglalakad lang kami papunta dun sa train. Tapos malapit siya sa mga convenience store. Actually, convenient yung location niya. Hindi lang kami masyadong fan ng actual room at yung room itself. Pero, yung location was really good. Ito kami ngayon sa Pokemon Center. Madami na namang pagpipilian dito. Ayan, kung gusto niyo si Pikachu, nandiyan si Pikachu, nandiyan si Snorlax. Wala, ang cute ni Eevee, Umbreon. Ang cute nito, neck pillow. You like it? Oh, see, now that's adorable. They're so cute. Ang dami mga cute na things dito. Gusto niya yan, pantali ng buhok. Ang baby! Cute! Good morning! We're officially saying bye-bye to Osaka. So we're heading now to Kyoto. We're riding a Shinkansen for the day, but it's still early. Our booking is at 11:30. I'm gonna show you this is how it looks like. Yeah, so anyway, we're still very early. What time is it now? Yeah, we're half an hour early. Yeah, so 10:54 a.m. now. It's good. We still have like some 30 minutes chill time here. There is a kind of a convenience store and vending machine, so probably we'll grab a drink. Yeah, I really think it's worth coming extra early as well because we thought we were going to be an hour early and we're only half an hour early. And there's so many things to shop around. This is just gonna be like a 10-minute ride, I think, going to Kyoto. It's gonna be super fast. Ito yung harapan ng bullet train. Not in service to, kaya nakapagganito ako. Pero doon kami sa kabila mamaya. So kanina, nandun kami sa kabila. So nag-aantay kami doon. Mali pala yung napuntahan namin. So dito dapat kami sa platform na to. Sure na kami na dito kasi andyan na yung signage. Ayun. Andun na yung information ng train namin, which is tama naman doon sa ticket. At saka doon sa app, sa Klook app. So inaantay na lang namin dumating yung train, tapos sasakay na kami. Mabilis lang to, siguro. Feeling ko talaga mga 10 to 15 minutes. Ganito yung itsura ng ticket. Ayan o. So from Osaka to Kyoto, around 13 minutes lang yung travel time. Tapos dito makikita nyo na rin yung information na Nozomi 90 yung train. Tapos yung car for seat 1 to C. So, same yan dun. So nakalagay dyan sa taas. Sobrang bilis. 13 minutes for here in Kyoto. So we're just gonna look for our hotel and ayan, may mga tao na. Babay muna. Ayan, naglalakad na kami papunta dun sa hotel namin. Hindi na kami magte-train, maglalakad na lang kami. So walking distance siya dito sa dun sa station, which is cool. At tapos merong mall dito na malapit. 'Di ba? So, pwede kami pumunta dyan since walking distance. Hindi naman siya sobrang lapit, pero kaya siyang lakarin. And ayaw na naming mahassle hanapin yung train. Siguro mga less than 10 minutes walk. Is that right? Yeah. Yeah. So, I think that's good. So, ayan, dala-dala namin mga luggage namin. Yung luggage din si Elliot. Makikita natin yung hotel later. So, hopefully, okay siya. 3 nights lang naman kami dito sa Kyoto. So, okay lang kahit anong itsura.
masaya na ako na okay yung location niya. So habang naglalakad, kwento ko lang kayo kahapon. Actually, hindi na ako nakapag-vlog talaga as in walang kahit anong videos kahapon. Nagkaroon kami ng free time nung morning. Tapos nung kahaponan, 5:30, nag-start yung food crawl na nabook namin online, which is really good. For me, value for money is really good. We're able to try like a lot of different foods, like 15 dishes in total. Yeah, so which good. was, you know, like as a tourist or non-Japanese speaker, hindi naman yun matatry. Kasi yung iba dun sa restaurants, yung ibang menu dun, walang English na translation. I mean, matatranslate mo siya pero wala sila kasi usually ibang restaurants meron na agad silang English translation doon mismo sa kiosk or doon sa mismong menu nila. Pero yung ibang pinuntahan namin wala. Kapagod. Medyo mainit ngayon. So, mamaya na lang ulit. Yeah. Oopsies. Let's go, let's go, let's go. So, napag-decide na namin na pupunta na lang kami sa Nara tapos dito kami sasakay sa Kintetsu Line. Dito yan sa Kyoto Station. Dito kami bumili ng ticket papuntang Nara. So, ito yung ticket namin. Mag-kimono rental sana kasi kami kanina. Kaso ang init. So, parang hindi kaya. So, may buta lang kami ng Nara. Tapos check namin bukas kung medyo hindi na mainit yung weather. Then, magkikimono rental kami. Welcome to Nara. Sama tayo. So, from station, maglalakad na lang tayo dun sa Nara Park. Uy, tingnan mo. May deer na agad dun. Huh? Look. Oh, wow. What? Look at them. Oh my gosh. Wow. I didn't realize they're just everywhere. Yeah, I thought it was just in the park. Dami ng deers dito na nakikita namin. Mga wild deers sila. So, syempre, be careful pa rin tayo. Sobrang chill lang ng mga deers dito. Lincoln. Kung saan-saan lang sila. Sobrang cute. Tignan nyo naman. Hello. Hello. We don't have food. Just randomly walk between us. Ang cute. It's so good here. It's not that hot. I mean, it's still hot, but not that hot. And then we get to see cute deers. Yeah, it feels relaxing in a way. Yeah. Naghahanap lang kami ngayon ng crackers na mabibili para sa mga deers. Para mapakain namin sila. Pero grabe kung saan-saan lang sila nandito. Makikita mo sila, mabigla ka na lang na nasa harapan mo na. Iwas-iwasan mo na lang. Ayan, kagayan yan. Diba? Yan, dyan lang sila. Steady lang. Chill. Siguro sanay na rin sila sa tao. Kasi parang di naman sila natatakot. So dito kami bibili ng crackers. Daan tayo. Actually, alam ata ng mga deers na bilihan to ng crackers. And nandito na sila kaagad. They're ready. Diba? Hey. Nakabili na kami ng crackers. Cute. That's all. Don't. Got a friend for life. I don't trust you. You've got a friend for life. Why would you do this to me? The only problem is they start following you. He's waiting. Now he keeps following Elliot. You have a newfound buddy. Medyo nakakakaba magpakain ng deers. It's very dangerous. Because once you start feeding them, then all of a sudden the other deers will come to you and expect that you're also gonna give them food. So it's very scary. They kind of like bite, like mini bites. They kind of nibble at you like, hey, give me some, hey. Pahinga muna tayo sa deer feeding.
kami naman muna ang kakain. Ayan. Bumili lang kami ng 2 matcha ice cream. Come on, there you go. There you go. Good dear. Tapos na kami magpakain ng mga deers. Sobrang cute. Wala na sila dito. Hindi ko lang parang meron silang pinupunta kasi medyo hapon na magpa 5 PM na. Pabalik na kami ngayon dun sa train. Pabalik ng Kyoto. So 3 PM yung check-in namin sa hotel. So papasok na kami sa hotel. Tapos mag-dinner na lang after. Pero sobrang ganda ang experience. Sobrang sayang cute. Tapos ang dami nila. Nandiyan lang sila sa paligid. Tapos once binigyan mo sila, susunod na sila sa'yo. So they'll just gonna follow you wherever you go. Super cute. And the crackers is like 200 yen per pack. Tapos marami na yung pack na yun. It's 200 yen, right? Yeah, it wasn't too much. So it's Yeah. basically like $2.50 for a pack. So we bought 5 packs para 1,000 yen. Yeah. Kaya ang dami. Kaya ang tagal namin doon. Pero okay naman. Masaya siyang experience. Ang ganda. Bumalik na kami sa station. Tapos bibili na kami ng ticket ulit pabalik ng Kyoto. Goodbye, Nara. That was a quick one. We're back in Kyoto. So we're just gonna walk to the hotel. So that's the good thing about the hotel. It's so near the station. So we're already liking it so far. So we're gonna, we did early check-in. Pero later pa talaga kami makapasok dun sa hotel. Iniwan lang namin dun yung luggages namin. So, yan, punta kami dun ngayon. 623. Hinahanap na lang namin yung room namin. Let's open. Okay. Nice. So, pagpasok dito, meron ng mga gamit. Oh, nice. Merong, ano ba tawag dito? Dito ko. Tapos may fridge. May fridge. Nice. Nice. Pasok tayo. Dito yung toilet. Pasok natin yung toilet. Wow. Ay, ang laki niya. Ang laki. So, mas malaki siya ng D-Hammock sa Tokyo Room and Osaka. At syempre, ito yung best part. So, meron din siyang bidet. Meron siyang towels, hand soap, tapos, ano ba ito? Push. Yan. Meron tayong body soap, conditioner, shampoo. Pero meron ding amenity bar sa baba. So, that's good. Hopefully, meron silang hair dryer. Tapos, meron tayong maliit na mirror dito. Tapos yan, hanger. Oh, I love it! Mas malaki to. Para siyang queen size bed. Meron ditong TV. Doon din sa 2 other hotels na pagtuloy namin may TV pero never namin ginamit. Ayan. May remote, may phone, may clock. Tapos may maliit na nook. Ang ganda kasi pwede ka ditong kumain. Ang comfortable. Tapos, ayan, meron din socket. Oh, may USB dito. So good. I'm already happy. Ano to? Ay, ano yun? Ay, ano ba yun? Nasira ko pa. Ayan, simple lang. Tapos, nandun yung aircon. Ang ganda. I love it. Ang ganda. So, punta kami dito sa magsusukiyaki sana kami for dinner. Pero, malapit nang magsara yung nakita namin sa Google. So, hindi na namin yun tinuloy. Dito na lang kami sa malapit sa hotel. So, mag-yakitori kami. So, ang ganda dito kasi parang medyo traditional pa yung itsura niya. Tapos, binigyan kami ng warm na cloth. Ano ba tawag dito? Bimbo. Parang warm na bimbo. Towel. Tapos, ayun, para siyang medyo traditional pa rin na inalis namin yung sapatos namin kasi bawal yung sapatos dito kasi ito kung nakikita nyo pero parang ganyan. Ayun, maka-enjoy sila. Okay. So, yun. Dito na lang kami kakain. Well, hindi man siya sobrang traditional kasi may QR code na doon kami bibili. So, medyo techy na rin. Pero, yung setup niya, yung setting, yung itsura nung pinaka-food place ng restaurant is parang traditional pa. Dumating na yung karage. Parang 3 pieces lang siya ng karage. Pero, mura lang yan.
yen. Parang 150 yen lang. 120, yeah, 120 yen lang. Elliot got the bigger piece, so I'm getting a smaller. Hey, dumating na. So, ito yung mga in-order namin. So, tag-isang pieces kami. Iba-iba siya ng flavor. Iba-iba siya. May chicken, may iba-ibang meat siya. Laundry muna kami bago matulog. Laundry lang kami ng mga damit para malinis yung mga damit namin lahat. Nakabalik na kami dito sa room tapos na kami magpa-laundry. Actually, meron naman talagang laundry dito sa hotel. Pero kasi, kamukha siya nung machine, yung laundry machine nila, kamukha nung laundry machine nung naunang hotel na na-try namin sa Tokyo. And nung nag-laundry kami doon, kahit after i-wash and dry, basa-basa pa rin siya. So, hindi siya fully dried. So, ang ginawa namin no, nagpa-dryer pa din kami sa labas. So, kaya today, hindi na namin tinry na mag-dryer dito, ay mag-laundry dito sa hotel. Baka kasi basa pa din kahit after na ma-wash and dry. So, sa labas na lang kami nagpa-laundry. Madali lang naman siyang gamitin kasi may instruction naman in English. Gusto lang kasi namin na malinis yung mga damit namin. Siguro sa last day namin dito sa Kyoto, siguro maglo-laundry kami ulit para lang pagbalik namin ng New Zealand, malinis yung mga damit namin. So anyway, tapusin ko na yung vlog ko today. Dami nang nangyari. Akala ko chill day lang today, pero parang hindi. Pero okay lang, hindi siya masyadong nakakapagod for me. Hindi katulad ng mga nakaraang araw. So yun, kita-kita tayo ulit bukas. Tingin-tingin tayo kung ano makikita dito sa Kyoto. Bye!